Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. sabay na ganun, di ba? Maraming salamat po na kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WC, anak. WC7, letter T. Ronald Balbuena, WZ7, letter T. Maraming salamat po, sir, sa iyong thanks donation. At syempre sa inyong lahat, di ba? Mahal na mahal ko kayo. Alam ko naman na wala ako. Kung wala kayo, wala ako. Syempre, umpisa na natin ang we have a 9 portal this July 2025. We have the July 4. We have the Neptune retrograde. Pag nadinig nyo na yung retrograde, medyo kabahan na kayo. Tinakot no? Yan, syempre, may something sa retrograde di ba? Yeah, we have the Venus in Taurus, Uranus in Taurus, Venus entering to Gemini. It may shake up sa mga certain relationship. Kung ano mga relationship na meron ka. Either sa mga romantic relationship, sa friendship, any situation. Pwedeng may malalaman ka or pwedeng magkaroon ng mga conflict o may mga ikakabigla. Maaaring ganyan. Maaaring magkakaroon ng realignment situation. And then, dito ka papasok Para may maiisip ka na, kailangan ko ba i-continue to? Dapat pa ba? O hindi na? May mga ganun ka ng sitwasyon na iisipin mo. Sa panahon ito, kung dapat gawin mo yung dapat mong gawin. Sa tingin mo is good, no? Or kung gusto mo pa ipagpatuloy, it's good din naman. Pwede rin naman na may mga doubt ka sa sarili mo or in a relationship na pwedeng malalaman mo yung katotohanan, no? May mga mavivision ka rin actually, no? Dito, make a space. Alam mo naman na everything have a reason, di ba? May reason talaga. Kaya nangyari yun. Siyempre, we have the 6 and the 7 of July. We have the 2 portal ito. The 6 of Venus in Gemini. Same time ito ng Saturn in Aries. It's you, no? Siyempre, with the 7 is the Uranus entered into Gemini. Ito yung, yung mapafind mo yung some creativity. Parang may mag-sparkling sa'yo na gusto mo nang gawin in life. So, may mga gusto mo na i-create, gusto mo ng business, may mga papasok na idea sa'yo, may mga isipin ka na gusto mo na palaguin yung sarili mo in something, no? May mga ganun sitwasyon. Sa time din na ito is magbigay ka ng space sa sarili mo kung hindi mo alam talaga. Maglumabas ka, mag-me time ka, mag-meditate ka. It's good para ma-download mo kung ano yung mga nasa isip mo at ano yung mga nararapat na para sa'yo, no, sa araw na ito. Siyempre, merong nangyari in the 1948 na pwedeng mangyari muli sa ngayon, no? Ibig sabihin, may mga feelings na nostalgia, visioning or vision, may mga dream of a past life. Uy, ganda to Ibig sabihin, mag-ready na kayo ng note or ng paper, no? Sa ballpen and paper sa tabi ng inyong bed. Kasi pwede siyang mapanaginipan nyo. May mga unfamiliar situation na mangyayari din, this 6 to 7 o mga kalapit or also this July, may mga ganun sitwasyon, no? Magkakaroon ka ng reconnect. Magkakaroon ka ng ganun. Kaya yung iba sa inyo, magsulat na kayo o maglagay na kayo, maghanda na kayo, no? Doon yung makukuha yung idea mo Yung malalaman mo, kumbaga pagka nagsulat ka doon, makaka-download ka doon ng idea kung ano talaga yung purpose mo this time sa buhay mo. Kumbaga, kasi makikita mo yung past life mo, di ba? Maano mo yung purpose. Dati ganito ako. In this time, kailangan i-force ko to, kailangan pala ganito. May mga ganong sitwasyon. Kaya kailangan mo magsulat. Pinagsulat ko talaga, may assignment, no? Ito rin yung time na pwede kang magkaroon ng mental breakthrough. Ayan na, basta retrograde, ito na talaga yun, no? Breakthrough, or spiritual breakthrough, or awakening during this particular portal period. We have the July of 10. July of 10 is a full moon in Capricorn. Ito yung interesting full moon, Kasi ito yung period na may isip mo or magkakaroon ka ng reflection sa mga pinagagawa ninyo in the past o yung mga pinagagawa ninyo, yan, magkakaroon ka ng mga reflection. It's good naman yung idea na yun, no? O good na yung mangyayari yun. Kasi may mga, halimbawa, hindi mo nagawa noon, yun.
hindi mo natutunan o nagkaroon ng mga frustration, matatanong mo sa sarili mo na, ay, dapat ginawa ko na yun, dapat pala ganito, dapat tinapos ko na yun. May mga ganong sitwasyon, ano. Ito yung full moon ng Capricorn is want you to get organized and want you to get a new habit, new ritual, new routine, and syempre, better goal. Sinasabi dito, no? Take a breath, itapon yung mga hindi kailangan, i-release, magplano, let it go, clear space, and magkaroon ng mga new routine in life, no? Sinasabi rin dito. Syempre, we have the July of 11. Juno direct sa Scorpio to. Medyo nakakakaba, nakakatakot this time. Hindi ko kayo tinatakot, pero may mga, ito yung panahon na pwedeng magkaroon ng shifting. As in your relationship, no, also this month this month, July, is a lot of happening. No, lalo na sa relationship. Yun na nakikita ko. Alam mo na may mga relationship of friend, family, basta relationship, no? May mga sikreto na pwedeng ma-reveal. May mga pwedeng mauwi in a breakup. No? Kaya, sa panahong ito, kailangan nyo maging totoo sa sarili nyo. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Sabihin mo yung gusto mo, yung ayaw mo. And then sabihin niya rin yung gusto niya at yung ayaw niya. Pag nag-match kayo at nagkaroon ng ganun, pwede nyo maiwasan ang breakup. No, mas good yun. Kailangan dito is pag-usapang maigi para ma-prevent yung breakup or reflect what you want or understanding what you really want in life talaga, no? Siyempre, meron tayong July 13, Saturn retrograde. Pag retrograde talaga, nakakaba, no? Yan, may mga it makes you force sa mga na mag-settling ng good foundation. Minsan kasi need nating magkaroon ng resetting, need to go back to the basic or start a new beginning. May mga ganong sitwasyon na ito na yung time, no? 30 of July, Saturn retrograde na to. Ifo-force ka talaga nito na kailangan mo mag-resetting, back to the basic. May mga ganon, start a new beginning. May mga ganong sitwasyon, no? May mga, halimbawa sa pera, kailangan mo back to the basic. Diba? Kailangan mo na uli mag-ipon, kailangan mo ulit ng ganito, kailangan mo na ganyan. May mga ganong sitwasyon or maari sa iba sa inyo is sa diet, sa health, sa relationship, may mga or to your business, sa iba ganon, no? Kaya magkakaroon, tamo, 'di ba, transformation. Kapag naumpisahan mo this time, no? Pag naumpisahan mo this time, August sa September, magiging maganda yung resulta nito. Kaya this is the time na tandaan niyo yung mga sinabi ko. Okay, well, the March, March, di ba birthday mo to? Happy birthday. Joke. Okay. Siguro there's a March, 3 days, 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months. Maring ganyan. Siguro July, August, September, or October. Yan, ano. Kung July, August, September, October. Mga ganyan. May mga something happened. Ito lungkot to. Maari din March, in the past March, or may mga situation, or a days, a weeks man yan. May konting problema, no? Ako nakikita dito. Siguro may mga lungkot. Kasi titignan ko si may lungkot siya. You know, may mga memory of a sadness in sa panahong ito, no? Sa nakikita ko dito. Yan. Siguro may mga hindi naging maganda. Yan. Kung ano man yan. Or maybe March is your birthday or malapit sa iyo is my birthday din. Something happened in March. Or days, weeks, hours, or months man yan, ha? Or by March. Grasshopper, situation in the balance that require careful handling. O, kung titignan mo dito si Grasshopper, si Grasshopper, nabubulol ako. Di ba parang nagbabalance siya dun sa damo? May sinasabi dito, kung sa mga aspeto ng buhay mo, sa health mo yan, sa kinakain, iniinom, or any situation, relationship man yan, is kailangan mo ng balance at kailangan mo maging careful, no? Siguro when it comes sa health, siguro mas maganda kung more on vegetarian, mga ganyan, or healthy food, no? O kung sa relationship, kailangan maging calm ka lang, kailangan balance, kailangan equal, sinasabi dito, no? Kailangan i-value, yung mga ganong sitwasyon, no? And syempre, you should accept a valid criticism. May mga tao talaga na i-criticize at i-criticize ka. Hindi mawawala. Kasama yun sa buhay, no? Kung ano man yan, huwag ka mag-focus, huwag ka maging march, or kailangan sa'yo is balance lang.
Okay, we have the hard work ahead. May mga bagay na pagdadaanan mo. Maaaring itong sadness na to, or may mga hard work na situation happen to your life. Ibig sabihin, may mga bagay na magiging hard, or may mga bagay na kailangang aksyonan, may mga bagay na kailangan pukusan, may mga bagay na kailangan mag-commit, no, dito. Pero di sa hard kasi, no, table kasi ito, kung titira mo, parang there's nothing na nasa table, no, parang andoon yung sitwasyon na there's a hard work o hirap, o sana hindi lahat, syempre, siguro when it comes dito is, kung sa relationship man, sa health issue mo yan, or any problem in situation, is pwedeng maganap. Sana hindi. Sana wag naman. Sana hindi mo to energy. Syempre. Work, achievement, and success. Kung titignan mo si Ant, siguruhan dito rin yung si hard work ahead, or may mga bagay na kailangan mag-think advantage. May mga bagay na kailangan pag-isipang maigi. May mga bagay na kailangan na maging ant. Hindi ko naman sinabi na maging langgam kayo, pero may mga bagay na kailangang pagsikapan, no? May mga bagay na kailangang i-develop, i-masterin, or may mga bagay na kailangan to success, you know? Diba? Think advantage. May mga bagay na gagawin ka na eh. Yan, so nakita ko dito. Siguro you're doing something hard work, developing something, either to skill, ambition, practice, or may mga masterin ka, may mga ganyan. May mga sitwasyon na paghahandaan mo, no? Or need na maghanda, ang sinasabi rin dito. Kasi why? May mga situation na mangyayari sa'yo na pwedeng hindi magiging maganda. Ito. Kaya kailangan maging balanse ka. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Wag naman sana, no? Siyempre, meron kang butterfly. A change for the better. May mga bagay na magkakaroon ng transformation sa'yo. Pero, kasi nahandito si hard work, andito rin si ant, at si grasshopper, si criticism at si March. Ibig sabihin, may mga bagay talaga na kailangang i-transform. May mga bagay na kailangang i-let go. May mga bagay na magkakaroon ng changes sa buhay mo. Dito. Ibig sabihin, may mga magaganap na hirap o paghihirap o kalungkutan sa party mo, pero dahil yon sa may bagay na may reason. Kasi why? Kasi ibibigay niya sa'yo yung magandang pagbabago ng buhay na mas makakagood para sa'yo. Yun ang sinasabi dito. Energy. Energy ni Aries. Uy. May something. Di ba sumasakit ulo mo? There's a hardship talaga ako nakita sa'yo. May problema ka sa pera? May iba dito, may sakit, ano? Or may taong may sakit sa family. Energy mo. O kaya, naku po, stress na ba? Okay. Ang energy mo, this 1 to 15, magkakaroon ka ng mga bagong plano. No, magkakaroon ka ng mga new idea. You're very independent nung nakikita ko kasi sa'yo dito. No? Very independent. There's a new plan or exciting plan, situation. Ako nakikita dito. Also, yung energy mo, may idea. May mga i-create or may idea ka na want to create na gusto mong gawing reality. Ganyan. Andito ka na rin sa sitwasyon mo na you're releasing your limiting belief in life. Makakaramdam ka ng freedom or andito rin yung pagre-reclaim ng iyong power, or andito yung situation na magkakaroon ka ng controlling, ano ba to? Magre-restoring ka ng control sa sarili mo this time. Sa nakikita ko ito kasi andito na si pagpaplano. Yan. Parang may mga bagay ka na parang may mga risk situation. Ako nakikita dito. Gagawin mo siya with your own. Ibig sabihin na mag-isa ka dito. No? May mga risk situation ka na gagawin alone.
Ibig sabihin, no? May mga sitwasyon din. Pero may nakikita ko sa iba dito, siguro merong tao na tutulong sa'yo or may offering ako nakikita sa'yo, maaring ganun. Kasi andito ka sa sitwasyon mo alone, no? Pero, ang nakita ko energy sa'yo is may mga, sa iba dito, excitement. Maaring may marireceive ka kasi. Sa iba, siguro may mga this 1 to 15, there's an excitement situation happen into your life. Maybe you're receiving something. Tapos, andito rin yung freedom situation. Parang makakaramdam ka siguro ng pag-asa, no? Or makakakaroon ka ng mga new adventures or mga new situation, mga ganon. Sa iba sa inyo. Andito rin yung confident, parang ganon. May confident situation ako nakikita sa'yo. Siguro, pagbabalik na iyong energy or na iyong lakas this time, sa nakita ko kasi andito si Devil. Tapos tinabihan siya ni Knight of Cups. Kaya ang nakita ko to, parang pagbabalik ng iyong energy muli. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Iba dito, siguro may mga fan, outgoing situation, or need, no? Sa nakita ko ito. Pero iba sa inyo na, handito kayo sa sitwasyon na to, no? May mga inaalala. Tingnan natin, parating. Ang energy mo ganyan, parang nandun ka sa sitwasyon na pagpaplano sa iba. Parang handito ka kasi sa sitwasyon mo na ready ka na kung ano yung mga magaganap o mangyayari sa'yo this time. Ready ka doon. Challenger ka naman Aris eh. Ikaw yung tao na napaka-challenger. Ay, namatay yung Mali pa yung password. Alam mo, pag nag-ano ko, mali-mali yung password. Naiba yung pindot ko. Anong parating sa'yo? Bakit ganyan, universe? Parating sa kanya. Okay. Parating sa'yo, meron kang isang bagay, may isang darating sa buhay mo o may darating na sitwasyon sa buhay mo na hindi mo makikita or hindi mo i-expectin. Yan ang nakikita ko sa'yo. Yan ang parating sa'yo. And syempre, iba sa inyo is parating sa inyo, magkakaroon sa inyo ng pagbabago. Ibig sabihin, magkakaroon ng new path in life. Baka may tatahakin na kayo na bagong simula, maring bagong trabaho, bagong situation, may mga bagong mangyayari in life. Yun ang nakikita ko dito. Or maari naman na meron kang idea na gusto mong gawin, no, na pag-iisipan mo at magdadalawang isip ka doon. Maari isa rin yun. O kaya may mga bagay o sitwasyon sa iba sa inyo na kaba, takot sa mga magaganap in life, sa mga darating na buwan. Sa iba sa inyo, may parating na pera sa inyo. May papasok na pera sa inyo. Hindi ko lang alam kung may business ka, malaki ba o maliit. No, pero may parating na business. May parating sa inyo. Universe, pwede explain mo sa akin to. Kuhanin ko to ha. May tao dito na gusto kanya kausapin. May tao na gusto kanya kausapin. Pero hindi ko alam why, pero hindi ko alam kung nag-uusap ba kayo o nagkakaroon ng pagba-blockage nitong tao na to or ayaw kanya kausapin or ayaw mo siyang kausapin. Parang ganun sa nakikita ko dito. No? Yun ang nakikita ko. Kasi may problema. Hindi ko alam kung ano yung may connected sa inyong dalawa is money. Itong tao na to. May connected ang money sa inyo. Or maaaring kasama mo siya sa trabaho, maaaring karelasyon mo siya, or there's a connection when it comes to a money sa inyong dalawa nitong tao na to. Hindi ko alam kung kakausapin ka niya, or hindi na kayo nag-uusap, or siguro ang connection nyo na lang is related to a business, money, or ganun. Kasi hindi ko nakikita si Cups
dito. O mairing katrabaho mo siya or trabaho, connection. Parang ganun lang ang connection nito ninyong dalawa. Tingnan nga natin dapat mong iwasan. Yung iba sa inyo siguro is meron ka mga manifestation no, na gusto mong makamit sa nakita ko dito. Pero may blockage sa'yo. Kung ano yung manifestation mo, medyo may blockage Yun ang nakikita ko dito. Kaya kung hindi nyo pa nakakamit yung manifestation na yun, ibig sabihin, may kailangan kang gawin. Kailangan si Table, si Ant, no? Yun ang nakikita ko. Para malakpasan mo yung obstacle and blockage in life. Tingnan natin dapat iwasan ni Aries. Oh. Okay, Aries. Ang dapat mo daw iwasan. Oh. Bakit parang nakikita ko nag-iisa ka? Parang nakikita ko nahihirapan ka. Parang nakikita ko parang ayaw mo nang lumaban sa hamon ng buhay or ano yung sitwasyon na bahala na, I want to give up, kung ano na lang, parang gano'n. Parang iba sa inyo nagkakaroon kayo ng chronic fatigue. Kumbaga nagkakaroon sa iyo ng lack of courage or yung parang lack of resistance or yung parang nalalack of pagpupursige ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Parang hindi ka na nagpupursige. May mga ganong sitwasyon. Parang, halimbawa, when it comes sa relationship, di ba? Kasi sa relationship, kapag mahal mo yung tao, paglalaban mo, di ba? Example lang to ha. Kumbaga sa nakikita ko sa iyo dito, kung ano may yung sitwasyon na pinagdadaanan mo, parang hindi ka na ganun hindi ka na ganun no? Hindi ka na nalalack of pagpupursige ang nakikita ko sa iyo dito. Yung parang nalalack of siguro bahala na situation. Parang ganun, parang andito ka sa sitwasyon mo na ayokong bahala na kung anong mangyari, ganyan. Parang kung mangyari o hindi, parang ando ka sa sitwasyon. Pero sinasabi ko, umiwas ka when it comes sa malack of courage, kailangan mo, you need to keep fighting, no? Sinasabi nito, iwasan mo yung isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka magkaroon ng acceptance or isang sitwasyon na hindi ka makapag-umpisang muli in a fresh start. Iwasan mo rin na ang mga bagay na makapagbibigay sa ng frustration, no? Iwasan mo magkaroon ka ng pag-isolate. Iwasan mo yung mga tao o yung mga chismis, no? Umiwas ka na lang sa ganun. And then, syempre, iwasan mo yung napanghinaan ng loob. Syempre, isa rin yun no? Iwasan mo yung mga tao na lolokohin ka, yung mga cheating, or kung ikaw ito, don't cheat. Syempre, isa rin yun. Or someone into your life na cheater or cheating o mga magdaraya o hindi pwedeng pagkatiwalaan, no? Umiwas ka na lang sa mga ganun. Syempre, iwasan mo rin na hindi ka maging totoo this time sa sarili mo. Kung may mga bagay na pinagsisisihan mo na, kailangan mo na rin mag-start ng new beginning in life. If ever, na mayroon ka pinagsisihan in life. Kasi dito si Butterfly, di ba? Alam mo naman si Butterfly, di ba? Nag-change yan, nag-transform yan, di ba? Dati bubut yan, di ba? Pero biglang nagkakapakpak. Ganun, no? Ang dapat. Aray ko, wag kayo sa ulo ni Mami. Dun. Yun ang nakikita ko sa dito. Umiwas ka sa mga ganung tao. Okay, tapos na tayo dun Kumbaga, give an effort and hard work and focus to develop something into your life, no? Yung sinasabi dito. And then, may nakikita pa ako dito, may tao dito magko-confess or makikipag-usap sa'yo. Yun ang nakikita ko. Maaaring ikaw ito or someone. May tao. Hindi ko alam kung nagsisisi siya or maiko-confess siya sa'yo, may sasabihin siya sa'yo, parang gano'n. Or maaari din na sa iba sa'yo, may malalaman daw kayong katotohanan. Oy, bata. May tao dito na may tao rin dito na gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. Or ikaw to gusto mong linisin yung sarili mo.
Vice versa. Kamusta ang love ni Aries? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Or maaring in your part, gusto mo nang linisin yung sarili mo. Kumbaga, ayaw mo na ng gulo, ayaw mo na ng away, ayaw mo na ng pangloloko, ayaw mo na ng ito, ayaw mo ganyan. Maaring sa iba, ganyan na sa inyo, iba-vice versa natin. Tingnan natin ang love. Bakit ganun? Negative to Sorry Hindi naman siguro kayo lahat ito. Okay, when it comes sa love, nagkaroon ng hiwalayan, no? Pero this time, sabi ko nga kanina, may tao dito na gustong makipag-ayos sa'yo, no? Pero, itong tao na to is nagkakaroon siya ng doubt. Hindi siya nag-action. Ikaw ito or someone. Kung sa mga nagkakahiwalay ito, no? Kumbaga nahando siya sa fear of the unknown, na maaring ma-reject mo siya or hindi mo tanggapin yung reconciliation nitong tao na to. Ganon. Maaring itong tao rin na ito, kasi may doubt siya pero gusto kanya kausapin at gusto niya makapag-ayos sa'yo. Kung kayo is single, may tao na maaring kasamahan mo sa trabaho or nakakonect sa'yo sa trabaho mo na maaring nagkakaroon ng pag-uusap or itong tao na to pero parang umiiwas ka sa kanya. Parang hindi mo siya gusto sa nakikita ko dito. Pero andito yung sitwasyon na ikaw yung isa sa nagiging challenge niya in life, no? Itong tao na to. Sa mga single. Ikaw daw yung tao na parang challenger na gusto niyang aksyonan o ganun-ganun. Pero ang nakita ko either ikaw is umiiwas or ayaw mo or ganyan. May mga ganun sitwasyon. Kung kayo is in relationship, itong tao na to, no? Kung kayo kahit negative yung energy na to, nahadun ka sa sitwasyon mo na accept mo siya, no? Kung sino siya. Kung kayo in relationship, hindi ka nagkahiwalay. Accept mo kung sino tong tao na to. Kahit alam mo na nagkakaroon siya ng few options or nagkakaroon ng distraction sa relationship, accept mo siya. Pinapatawad mo siya. Pag bumabalik siya, okay lang. Ay, naku po. Baka barilin kayo sa hindi na uso yan. Pero nasa sa inyo yan. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Pinabalin na sa luneta yung mga ganyan. No? Nagiging martyr. Ano ba yun? Tingnan natin money ni Aries. Pero nasa sa inyo yan. Kasi love life nyo yan. Atin nakikialam ka. Sabay ka. Ang iyong money ay, naku po, bakit ganito naman? Sa money mo, pero napaka-hardworking mo naman sa nakikita ko dito, no? Pero, ang nakikita ko sa dito, when it comes sa money, kung ano nangyari noon, mauulit muli ngayon. Paulit-ulit lang yung cycle mo sa magkapatakbo ng money. Halimbawa, dati bigo ka, gano'n. Nagiging okay, nagiging gano'n. Gano'n ang nakikita ko. Yung cycle ng money mo is gano'n. No? Nakikita ko naman sa money mo, iba sa may mga business no? Kumaga, may mga malaki o maliit na business o may mga pinagkakitaan talaga kayo. Andito naman kayo sa sitwasyon na magnetic ka naman, When it comes sa money, magnetic ka. When it comes sa mga tao, magnetic ka. Kung titingnan ko dito. Yun nga lang, siguro may mga bagay lang talaga na nagiging bad or negative in your part when it comes sa money. Siyempre, natural kasi yun dito no? Sa nakikita ko dito. Yun. Siguro minsan nagpi-fail, minsan hindi. Hindi ko lang maintindihan kung may nagsusuporta sa'yo dito when it comes sa money or may sinusuportahan ka when it comes sa money. Vice versa. Tingnan natin. Any opportunity pa kay... Dito, Bibi. Dito. Dito ka sa balikat ni Mami. Naku, ito ni kapatid. Ito kapatid. Any opportunity.
maano ka nga dito eh, nagtatrust ka sa intuition mo, no? Pero parang mauulit muli yung dati. Halimbawa, kung dati stuck or nag-fail, ngayon baka maulit muli yun. Pero kung titingnan ko siya dito, magnetic ka. Swerte ka pagdating sa money. Depende na lang yun siguro sa hard work mo at sa effort mo. No? Any opportunity. Merong kang dapat aksyonan. Ibig sabihin, may isang bagay o isang sitwasyon ako na nakikita sa'yo na nagkakaroon ka ng limitation. Hindi ko alam kung sa trabaho or sa mga bagay-bagay mo sa buhay mo, nagkakaroon ng limitation eh. No? Siguro may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang aksyonan, o you have a manifestation na maaring hindi pa mo pa natutupad o hindi pa nangyayari. Mga ganong sitwasyon. May mga gusto kang ayusin. Anak! Anak ko. May mga gusto ka sigurong ayusin, simulan, baguhin, o kaya i-transform na maaring hindi pa nagagawa o naaaksyonan o hindi pa natatapos, no? May mga ganun ako nakikita sa iyo dito. And then also, opportunity rin ay meron ako nakikita dito na tao, maybe ikaw or someone, na maaring hindi mo mapapansin na niloloko ka niya. Or maybe napapansin mo siya. Ganyan, no? Kasi andito si Death. O andito na si Justice. Maaring napapansin mo siya or nagbubulag-bulagan ka lang. Maaring ganun. Or nararamdaman mo. Maybe nararamdaman ng iba or nagbubulag-bulagan ng iba. Or hindi ilam ng iba. Dochi ka doon sa bagay na yon. May tao na nangliling lang, manliling lang, may pangliling lang. Sa iba naman sa inyo, you illusioning something na gusto mong mangyari. Ganyan. So, nakikita ko ito. Na gusto mong maayos, na gusto mong umpisahan, na gusto mong tapusin, na gusto mo ng renewal. Sa iba sa inyo, kung ano mo lang sa iyo. May mga ganun akong sitwasyon na nakikita sa iyo. May mga bagay na gusto mong masterin, may mga bagay na gusto mong i-develop, may mga bagay na gusto mong fokusan pero hindi ka makafocus. May mga bagay na gusto mo nang tapusin pero hindi mo matapos. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa'yo. Tingnan natin ang advice sa'yo. Universe, ano pong advice kay Aries? May mga bagay na gusto mo simulan pero hindi mo masimulan. Advice. Simulan nyo ha. Yung nakita ko dito. Kasi nakita ko sa'yo dito, may mga ini-illusion ka lang eh, no? Ganyan. Kumbaga may mga bagay na o sitwasyon na namamanipulate ka. May mga bagay o sitwasyon na limitado ang meron sa'yo. May mga bagay o sitwasyon na hindi ko alam kung may doubt ka ba sa sarili mo or someone's doubting you o you doubting sa ibang tao. Ganon. Ako nakikita dito. No? Mag-ingat ka rin when it comes sa mga kasama sa trabaho, nasa paligid mo, kasi may tao, maaring sila is hindi sila believe sa'yo or andun yung sitwasyon na hindi kanila tinuturing na totoong kaibigan. Kumbaga may mga taong hindi ka gusto, may mga tao na kumbaga ayaw, ganyan. Mga tao na ganun, alam mo na. Hindi sila pabor sa'yo, ganyan. Or isa man sila o madami man sila. May mga ganun nakikita sa'yo. Advice. Ay, ano ba yan, ate? Oo nga. Hindi ba nagwawala yung mga anak ko? Ang advice sa'yo, try to make it balance, take to the higher path, bring balance. May mga bagay na need to accept, may mga bagay na kailangan mo nang maging strong, may mga bagay na kailangan mo ng guidance, siyempre. No? Sinasabi rin dito na whatever holding you back sa nakaraan is time to let go
Pero if you want pa rin na magkaroon ng recovery o sitwasyon, is kinakailangan mo atang humingi ng tulong sa iba. Yun. Syempre, try to make it balance lahat. Relationship, pera, any situation, Sinasabi rin dito na kalma lang. Kailangan mo munang maging patient this time, ang sinasabi dito. Kasi, sa iba sa inyo, siguro within the 6 months or 6 days or bago matapos ang taon, there's something happen in life na pwedeng magbago sa buhay mo. Sa iba sa inyo, weeks lang to. Sa iba dito, 6 months, 6 weeks, or before ending of the year. Yan, nakita. Kaya sinasabi ito, maging patient ka lang kasi there's something happen of a new horizon at mangyayari yung pagbabago na gusto mong mangyari in life. Yan sinasabi dito. Arigatou namaste, God bless.